Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Hello, my name is Gab Humilde Villegas and welcome to the second episode of Kwentuhang Random, the podcast. And I would like to apologize if I'm not able to produce new content after its premiere last April 11. I want to share with you why it took very long. It's more of my personal and family situation. April 18 supposedly would be the second episode for this podcast and sixth episode of my Kumu livestream. However, there was a miscommunication happened between me and my guest on the moment when the livestream is about to begin. Instead of canceling it, I just played some of my favorites for 2 straight hours since she wasn't able to be present that day. April 19, when my lolo started to have fever after niya mabasa sa ulan. Pakiramdam niya na nilalagnat na siya pero naligo pa rin siya. Nagsilong pa siya ng kanyang mga alagang manok. Maybe it was on Tuesday. Nilalagnat na siya noon. Naanggihan siya ng ulan. At doon na nagsimula na lumala yung kanyang sitwasyon. April 20, Wednesday, nung tumawag bigla yung tito ko at nangangailangan sila ng panggastos para sa check-up nila. Pero yun nga, nalagay naman sa alanganin yung savings ko. Ayun, nisip ko na lang din na kaya ko namang kitain yun. Siguro dadaanin ko na lang sa pagtitipid, babawasan ng pagkain sa labas, o di kaya kung di man maiwasan ay bibili na lang ng mas murang ulam para lang makakain, no? Ayun, nagpadala ako ng pera para makapagpa-check up sila, pero ayun nga, niresetahan sila ng doktor ng vitamins at ng antibiotic para makatulong sa kanila na gumaling. Siguro ano ba, hindi ko lang maalala kung Miyerkules o Huwebes nung napapansin na mas lalong hindi gumaganda ang pakiramdam ni tatay. Naalala ko nung tumawag ako kay nanay, yung huling beses na nakita ko siya doon sa video call sa messenger. Naalala ko yon nung panahon na tinatanong ko sila kung okay na yung audio nung binili kong digital box para makapanood sila ng malinaw sa TV. Nung tumawag ako sa kanila ay hindi pa naayos yung problema sa bahay tungkol do sa sounds at wala daw silang marinig. Pero napansin ko na nakahiga lang siya doon sa sofa namin. Pero hindi ko naman inaasahan
na iba yung mangyayari. Noong mga sumunod na araw, tumatawag ako sa telepono. Nangangamusta ako from time to time kung kumusta ang pakiramdam nila. Nag-aalala ako. Pero ang hindi namin alam, inatake na pala siya ng stroke. Kaya pala, noong sumunod na araw, tumawag ako, ay nandun lang siya sa kwarto. Natutulog ako. Hindi siya lumalabas. Ganon yung mga naririnig ko sa tawag mula nung araw na yon. April 24, Sabado, nung tumawag ang tito ko, humihingi siya ng saklolo para naman makabiyahe na siya ulit. Since jeepney driver siya, kinakailangan ng may tutulong sa kanya para mag-alaga sa kanilang dalawa. Nung hapong yon, nung iniabot ni nanay yung telepono kay tatay, ay doon ako sumabog. Doon na ako nagsimulang umiyak. Sinabi ko sa kanya na kumain siya, magpalakas, alagaan yung sarili niya. Kasi kung may mangyari man na hindi maganda sa kanya, paniguradong hindi ko kakayanin. Dasal ko lang noon na gumaling siya. Sa video call sa group chat, parang ina-assume nila na ay siguro hindi yun nakain kasi baka nagpapalambing lang. So nag-aalala pa rin ako. Sunday, April 25, mga bandang tanghali, nung dumating kami sa Batangas. Ako, si mama, yung tito ko, tsaka yung asawa niya, una ko kagad siyang pinuntahan. Ang init ko sa kwarto, hindi nakabukas ang aircon. Ang init-init niya. Hindi ko inaasahan yung nakita ko nung araw na yun. Biglang nagbago yung kanyang katawan. Mas lalo siyang namayat. Hindi siya makapagsalita. Nahihirapang huminga. Hindi makagalaw. Sa loob-loob ko, parang tinudurig ko ang puso ko habang nakikita ko siya nanghihina. Nilabas namin yung higaan doon sa kwarto. At nilipat doon sa sala para
mabigyan siya ng mas magandang pakiramdam kapag hihiga siya sa kama, kaya gusto niyang bumangon, binubuhat lang namin siya, kaya isasandal namin siya doon sa kama para makakain siya. Sinusubuan namin siya ng pagkain na madali niyang malunok. Yung mga sandaling yun, dinadasal ko lang na kapag gumaling siya, kung ano man yung mga bagay na nagawa ko na hindi maganda, dinadasal ko lang na sana maitama ko. Bago pa kami umuwi, nagpabili muna siya sa, nag-canvas muna kami para doon sa oxygen tank, since hirap siyang huminga. Medyo namahalan ako doon sa presyo. Panigurado kung kukunin namin yung oxygen tank na kakailanganin niya, paniguradong ubos ang ipon ko nun. Pero sabi ko, so nangyari, bago kami umuwi, binilan ko na lang muna siya ng gatas para naman may mainom siya kahit paano, para magkalaman ang tiyan. 6 PM umalis kami ng Batangas para makabalik ng Maynila, at kinabukasan may trabaho pa ako nun. So siguro bago kami umalis, kaya nasa biyahe na ako, nag-post na ako sa Facebook nun, humihingi ng tulong sa mga kaibigan at mga kamag-anak para doon sa magiging panggastos doon sa kanyang magiging gamot, since hirap siya ngayon ng mga panahon na yun. Pero hindi ko inaasahan na iba yung mangyayari. Bandang alas 10 nung nalaman namin na wala na siya. Nung marinig ko yun, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung mga sandaling yun. Hindi ko alam kung paano ako magre-react na yung isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko, hindi ko na siya makakasama habang buhay. Nung nalaman nila yun, no iba naming mga kamag-anak, isa-isa nung
pumapasok yung tawag sa messenger, sa text, tatawag sa cellphone. Di ako nakatulog nun. Siguro mga 2:00 na madaling araw. Monday, April 26 nung mag-inform ako sa opisina na hindi mo na makakapasok. So, yung dapat sana ay magiging panggastos lang para sa gamutan nila na uwi sa gastos para sa pagpapalibing sa kanya. Nagpapasalamat kami sa mga nagbigay ng tulong. Nagsimulang pumasok yung mga tulong ng araw na yun. Siguro maya't maya, kahit barya, malaking tulong din. Sa totoo lang, may listahan ako ng mga nagpadala, tsaka kung magkano yun. Di ko nababanggitin kung sino-sino kayo, pero salamat sa tulong na ibinigay nyo sa amin. Noong unang linggo na nawala siya, umiiyak na lang ako, lalo na kapag patulog na ako, pag tutulog na ako. May gusto ako i-share sa inyo na sa pagtulog, yung isa sa special band namin maglolo, kapag magkatabi kami sa higaan, lagi ako nakadantay, lagi ako nakayakap sa kanya. Kahit na sinasabi niya na naiinitan siya, kaya baka mapuyat ko siya, ginagawa ko na lang, didikit ko yung mukha ko sa batok niya. Ginagawa ko yun, baka kasi yun na yung huli. Alam ko noon pa na may mga dinaramdam na siya, may mga nararamdaman siyang masakit, pero sinisiguro ko sa bawat araw na natutulog kami magkasama, lagi kong pinapaalala na ako yung malambing niyang apo, na ako yung bunso niya. Kung maririnig man niya itong podcast na ito, kung nasaan man siya nandun, gusto ko lang magpasalamat na nagpakatatay siya para sa akin. Papasalamat ako na hinulma niya ako sa kung ano ako ngayon. Siya yung dahilan kung bakit ginagawa ko lahat ng to kasama na to.
kung bakit ko tinutupad yung mga pangarap ko. Ang dami ko pa namang pangarap para sa kanila, lalo na sa kanya. Kung nasaan man siya ngayon, alam ko na nandun na siya sa taas. Pero dalangin ko rin sana na magkita ulit kami, kahit sa panaginip lang. Sana bago ako matulog, sa tuwing matutulog ako, dumalo siya sa panaginip ko. Yakapin niya ako ulit. Sa tuwing malulungkot ako, nandun siya sa panaginip ko, yayakapin niya ako ulit. Papakalmahin niya ako. Sa tuwing may gumugulo sa isipan ko, siya lang ang makakapagbigay liwanag o makakapagbigay linaw sa kung ano yung dapat kong gawin, kung ano yung dapat. Hanggang dito na lang muna siguro.